ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong natutong mabuhay ng tama sa mata ng iba. Kahit mali na para sa sarili nila. Dahil mas madali nang gampanan ang papel na inaasahan ng mundo kaysa aminin kung sino ka talaga. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang magpanggap para lamang sa ibang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Just Tony na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 40 taong gulang na ako at kasalukuyang nakatira dito sa probinsya ng Pangasinan. Dito na po ako pinanganak at lumaki, Papa Dudut. Simula pagkabata ay kilala na ako sa lugar namin bilang isa sa mga pinakamasunuring tao. Lahat ng utos ng mga magulang ko pati na rin ang gusto ng mga tao sa paligid ko ay lagi kong ginagawa at binibigay dahil doon ay naging maganda ang reputasyon ko sa lugar namin. Simula noon ang reputasyong yun na ang siyang inalagaan ko hanggang sa aking pagtanda. Pinilit kong maging perpekto sa mata ng lahat. Hanggat maaari ay ayokong mabahiran ang pangalan ko. Ayoko ring merong nasasabing masama ang mga tao sa akin. Gusto ko na laging maganda ang tingin sa akin ng lahat kahit na alam kong hindi ako perpekto. Kailanman, hindi ako nagpakita ng anumang kahinaan, galit at kalungkutan. Dahil gusto kong pangatawanan ang magandang tingin nila sa akin. Kaso nga lang Papa Dudut, nung nagsimula ng lumampa sa kalendaryo ang edad ko, ay doon na po nagsimulang magkaroon ng mga hindi magagandang espekulasyon sa aking buhay. Nakarating ito sa akin noong nagkaroon kami ng family reunion, Papa Dudut. Kung wala kang asawa, girlfriend meron ka. Siguro naman may girlfriend ka na, no? Wala rin po eh. Totoo ba? Opo, wala pa po akong natitisod eh. Ay nako, Jestoni. Kabahan ka na, iho. Sa edad mong yan, dapat sa ngayon meron ka ng girlfriend. Nililigawan, meron ba? Wala rin po. Ay sus, ang hina mo naman. May plano ka pa bang mag-asawa? Oo, syempre naman po. Kailan? Kapag uugod-ugod ka na? Nako auntie, darating din po tayo dyan. Huwag po kayong mag-alala. Narinig ko ng salitang yan. Alam mo ba kung kanino? Kanino po? Di doon. Sa pinsan naming bakla. Ano nga yung tawag dun sa nagkukunwaring lalaki? Paminta ba yun? Yun, ganun siya. Lagi niyang sinasabi noon na mag-aasawa siya. Kesyo hindi pa dumarating yung tamang babae para sa kanya. Ayun, ang ending, bakla pala, kaya hindi na nakapag-asawa. Si Uncle Norman po ba yung sinasabi niyo? Oo, siya nga. Parang matagal ko na rin po siyang hindi nakikita. Hindi siya nagpupunta sa reunion, no? Ay nako, hindi. Parang kinakahiya yata ng mga magulang niya nung nagladlad siya Kaya ayun, hindi na nagpapakita. Kung kailan tumanda, tsaka naghasik ng lagim. Wala naman din pong masama sa pagiging bakla. Oo naman. Siyempre walang mali sa pagiging bakla. Sa Amerika nga, tanggap ang mga bakla
Pero syempre, iba pa rin talaga yung lalaki na kayang magbigay ng panibagong buhay dito sa mundo. Teka nga lang, Jestoni. Huwag mong sabihing bakla ka rin, ha? Naku, hindi Hindi po ako bakla. Sigurado ka ba dyan? Sigurado po. Naku, mabuti. At dapat lang. Kasi sayang naman kapag naging binabaik ka. Ang gwapo mo pa namang bata ka. Sayang yung gandang lalaki mo kung sakali. Ay, alam mo, may kakilala akong dalagang babagay sa'yo. Ay, oo nga, bagay nga kayo. Ay, Diyos, Tony, gusto mo ireto kita sa kanya? Sino naman po? Si Sarah, yung anak ng amiga ko. Naku, matagal na rin yung single eh. Sakto, kikitain ko sila sa weekend. Gusto mo bang sumama sa akin? Ay naku, sa susunod na lang po. Nakakahiya naman po kung... Kaya kahirap magka-girlfriend eh. Kasi ikaw mismo yung tumatanggi sa mga oportunidad. Lalo kang paghihinalaang bakla niyan. Sige ka. Ha? Pinaghihinalaan po akong bakla? Sino naman po? Alam mo na, yung mga chismosang palaka dyan na walang ibang ginawa kundi manira ng iba. Di rin kasi maiiwasan yung ganong chismis. Kasi nga, una, hindi pa kita nakitang nagkaroon ng nobya simulat sa pool. Oh, tama naman, di ba? Hindi ka pa nagkakaroon ni isang girlfriend, ano? Hindi pa po. Oh, di ba? Tapos minsan, medyo malamya ka rin gumalaw. May mga lalaki naman talagang malamya talaga. Pero syempre, ang mga tao masyadong maisyo. Para sa kanila, porket malamya, bakla na. Ngayon ko lang po nalaman yan na ganun palang tingin nila sa akin. Oo nga. Kaya kung ako sa'yo, Jestoni, nako, patunayan mo sa kanilang hindi ka bakla. Makipagkita ka kay Sarah. Ako sigurado kung magugustuhan niyang isa't isa. Papadudo, totoo ang mga bulong-bulungan tungkol sa akin noon. Hindi nga ako tunay na lalaki katulad ng hinihinala ng mga tao. High school pa lamang ako noon ay nagkakagusto na ako sa mga kaklase kong lalaki. Pilit kong itinatago ang totoong nararamdaman ko sa takot na baka husgahan ako ng mga kakilala ko kapag nalaman nila ang isa akong binabae. Ayokong madismaya sila sa akin dahil aminin man natin o hindi ng mga panahon ko ay hindi pa po lubusang tanggap ang mga katulad ko. Kaya naman buong buhay ko ay pilit akong nagpakalalaki. Ginusto ko ang mga bagay na hindi ko naman talaga gusto para lamang walang magduda sa akin. Noong nagsimula nang mangyari ang kinakatakutan ko na baka mabunyag ang lihim ko, ay sinunod ko ang suhestyon sa akin ni Tia Nora. Nakipagkilala ako kay Sarah. Siya ang nagmistulang tulay namin para magtagpo ang landas namin. Isang dinner date ang sinet up niya para sa aming dalawa, papadudot. At doon na nga nagsimula ang kwento naming dalawa. Matchmaker talaga yung si Tita Nora. Alam mo bang siya rin ang dahilan kung bakit nakilala ni Mama si Papa? Talaga? Oo, siya ang naglapit sa mga magulang ko. Mukhang maganda naman pala ang track record niya pagdating sa mga ganyan eh. Kaya nga hindi na rin ako tumutol. Baka sakaling gumana yung magic niya. Sa totoo lang, wala naman akong expectations. Sabi ko sa sarili ko, subukan ko lang. Wala naman siguro mawawala. Ako rin. Sabi ko nga sa sarili ko, at least magkakaroon ako ng bagong kakilala. Bonus na lang kapag may spark ka. So far, hindi naman ako nagsisisi na sinunod ko si Auntie Nora. Talaga? Oo. Komportable ka naman kausap, tsaka, well, maganda ka. Salamat. Ikaw din naman. Mas gwapo ka sa personal kaysa sa picture na pinakita sa akin ni Tita Nora. Hindi nga. Naku, salamat. Nabanggit pala sa akin ni Auntie Nora na sa munisipyo ka nagtatrabaho?
Oo, sa HR ako. HR? Ibig sabihin masungit ka pala. Kasi masusungit daw yung mga HR eh. Uy, hindi naman. Sinasabi lang yan ng mga naiinis kapag hindi nasusunod yung gusto nila. Sa bagay, isa kayo sa mga nami-misinterpret talaga ng mga tao, no? Sinabi mo pa, wala kami magagawa. Ganun talaga yung trabaho namin eh. Kailangan naming maging fair sa lahat kahit na minsan kami yung nagmumukhang kontrabida. Bale, hindi ka pala masungit. Istrikto ka lang. Ayun, natumbok mo. Strict ako sa office pero kapag off-duty naman, mabait ako kaya huwag ka mag-alala. Ikaw naman, anong trabaho mo? Part-time college instructor ako. Talaga? Anong tinuturo mo? Business. Oh, wow. So dapat pala, sir ang itawag ko sa'yo. Wag na, hindi na kailangan. Just Tony na lang. Mas komportable akong tinatawag sa pangalan kaysa tinatawag na sir. Okay, just Tony na lang. Pero, business instructor ka pala ha? Kaya pala may alam ka rin sa HR. Yung basics lang naman. Mas focus ako sa entrepreneurship tsaka sa marketing subjects. Pero minsan, nakakapulot din ako ng tips sa HR. Lalo na sa mga case studies ng employees tsaka ng management. Ayos yan. Parang nga may connection yung trabaho natin, no? Kahit nasa school ka at sa office naman ako. May iba tayo. Ano naman ang ibang pinagkakaabalahan mo? Maliban sa pagiging stricto sa opisina. Grabe yung pagiging strict ko na yata yung naging first impression mo sa akin, ha? Ano ba? Mga hobbies, ganun, pastime. Okay. Mahilig ako manood ng anime. Hindi nga. Uy, pareho tayo. Talaga? Oo, sabi nga nila, pambata lang daw yun. Pero hindi kaya. Kahit 30 na tayo, adik na adik pa rin ako sa mga anime. Pareho pala tayo ng hilig eh. Pero more on sa mga romance ako. Ikaw ba? Sa shonen, mga action, adventure, ganun. Yung mga may superpowers. Nakakatuwa naman. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kaedaran kung mahilig ding manood ng anime. Mukhang compatible nga tayo katulad ng sabi ni Auntie Nora. Oo nga, mukha nga. Kung ako ang tatanungin ay hindi mahirap mahalin si Sarah. Dahil wala akong masabing anumang kapintasan sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman ang ginawa ko para matuldukan na ang mga haka-haka tungkol sa sexualidad ko ay niligawan ko si Sarah. Mabuti na lamang at noong mga panahong yon ay meron ding palang gusto sa akin si Sarah, kaya naging madali na lamang ang pagpasok naming dalawa sa isang relasyon. Tumagal po ang pagsasama namin ng mahigit 1 taon bago kami nagdesisyon na magpakasal na. Aminado ako, Papa Dudut, na noong unay napilitan lang talaga ako sa relasyon namin ni Sarah. Pero dahil sa maganda naming pagsasama ay unti-unti ring napalapit ang puso ko sa kanya. Kahit naman papaano ay nagampanan ko ng maayos ang trabaho ko bilang asawa sa kanya. Parehong naging masaya ang buhay namin lalo na noong nabiyayaan kami ng anak. Halos perpekto noon ang buhay naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2022 ay nagkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa Maynila, Papa Dudut. Ayoko sanang iwan ang asawa at anak ko noon dahil ayoko mawalay sa kanila, pero napakalaking oportunidad kasi yon na mahirap tanggihan. Lalo na noong mga panahong yon na lumalaki na ang gastusin namin ni Sarah. Kaya sa huli ay napagdesisyonan kong sa Maynila na magtrabaho. Mahirap ang naging adjustment ko sa mga unang buwan ko sa Maynila, Papa Dudut. Pero kahit na ganon ay mabilis din naman akong nakahabol sa mga sumunod pang mga buwan. Ang maganda sa Maynila ay ang kalayaan ng bawat isang ipakita ang totoong sarili nila. Dahil karamihan ng tao doon ay walang pakialam kahit baklaman ang isang tao. Kaya naman sa edad kong 37 ay first time kong maging malaya at tanggapin ang totoong pagkatao ko. At ang unang nakaalam nito ay ang katrabaho kong si Benjo na isa rin sa mga itinuturing kong matalik na kaibigan.
tayo nito eh. Benjo, kaya kong maglakad mag-isa. Di mo kailangang alalayan. Anong kaya eh? Paghihiwang-gihiwang ka na nga oh. Munti ka na nga mahulog sa hagdan kanina habang paakyat tayo dito sa apartment building nyo. Kaya kong maglakad mag-isa. Okay lang ako. Hindi, wag na. Lalayan na kita. Saan ba dito yung unit mo ha? Ayan. Yan. Yung may mga galon ng tubig sa tapat ng pinto. Oh, dito na pala tayo eh. O, asan na yung susi mo? Ako na magbubukas. Ito. Yung pinakamalaki ang gamitin mo. Halika na. Pumasok na tayo. Teka. Hindi pa tayo nakakabili ng inumin natin. Bili muna tayo sa labas. Tara. Hindi, sa susunod na lang. Lasing ka no. Wala ka pala eh. Weak ka. Oo na, ako na yung maiinong uminom. Halika na. O, diretso lang. O, ayan. Dito tayo sa sofa. Napagod ako sa'yo. Alagain ka pala kapag lasing ka. Inom ba tayo? Alak pa. Oo. Maya-maya. Magpahinga ka muna. Tony. Uy. Tony. Gising ka ba? Ilang beses na tayong nag-inuman. Ngayon lang kita nakitang nalasing ng ganito. Ngayon lang ako sumaya ng ganito eh. Talaga ba? Oo. Ngayon lang ako hindi naging kalkulado ang galaw. Kahit anong gawin ko, walang pupuna sa akin. Hindi ko kailangan maging perpekto. Ang saya pala nun. Saya, di ba? Salamat, Benjo ha. Dahil sa'yo, nakakaya kong magpakatotoo. Di mo ako inuhusgahan kahit ano pang gawin ko. Naku, wala yun. Tsaka, bakit ko naman huhusgahan yung kasiyahan mo? Ibig bang sabihin yan, masaya ka na masaya ako? Oo naman. Kung ganun, isasabihin ako sa'yo. Kapag nasabi ko to, panigurado ko, masasaya na naman ako. Oh, ano naman yun? Bakla ako. Ano? Bakla ka? Oo, bakla, bading, pinabae. Lasing ka na talaga. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Alam mo, matulog ka na. Seryoso ako. Bakit ba ayaw mo maniwala? Kala ko ba masaya ka kapag masaya ako? Gusto ko nang aminin ng totoo para tuluyan na ako sumaya. Jesus, pinagtitripan mo lang ako eh. Paano ka naging bakla eh? Mas mukha ka pang ang lalaki kaysa sa akin eh. Ano bang patunay ang gusto mo para maniwala ka sa sinasabi ko, ha? Ikaw, ano bang kaya mong gawin? Halika rito. Papadudot dahil sa kalasingan na sinamahan pa ng 3 dekadang pagtatago ng totoo kong nararamdaman, ay hindi ko na noon napigilan ang bugso ng damdamin ko. May nangyari sa pagitan namin ni Benjo ng gabing yon. Pagkagising ko kinaumagahan ay mabilis akong binalot ng takot at hiya noong napagtanto ko kung ano ang nagawa ko. Pamilyado akong tao pero nagawa kong pumatol sa iba. Halos wala akong maipakitang mukha noong pumasok ako sa trabaho. Noong muli kaming nagkita ni Benjo ay hindi na namin pinag-usapan pa ang namamagitan sa amin. Sa katunayan ay parang wala lang kay Benjo ang mga nangyari. Kung ano ang pakikitungo niya sa akin noon ay ganon pa rin siya kahit na alam na niya ang totoong pagkatao ko. Kabaligtaran naman noon ang ginawa ko, Papadudot. Para mabawasan ang takot at konsensyang nararamdaman ko ay tuluyan ko nang nilayuan si Benjo.
Agad din namang napansin ni Benjo ang ginawa kong pag-iwas sa kanya. Kaya noong nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ako ay kinompronta niya ang ginawa kong paglayo sa kanya. Hindi kita iniiwasan, Benjo. Talaga ba? Nitong mga nagdaang araw wala ka ng ibang ginawa kundi layuan ako na para bang may nakakahawa akong sakit. Papalapit pa nga lang ako sa'yo, naglalakad ka na palayo. Anong tawag doon? Hindi ba yun umiiwas? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Just Tony, may nagawa ba akong masama? Sabihin mo para makahingi ako ng tawad kung may nagawa akong mali sa'yo. Wala. Wala kang ginawang masama sa akin. Kung wala bakit ka nagkakaganyan? Dahil ba dun sa nangyari sa ating dalawa nung nakaraan? Kalimutan mo na yung nangyaring yun. Hindi dapat nangyari yun. Para dun lang iniiwasan mo na ako? Lang? Nilalang mo lang yun, Benjo? May asawa ako, may anak ako. Kasalanan yun nangyari sa atin. Oo, alam ko. Isang beses lang namang nangyari yun Tsaka hindi na yun mauulit. Hindi mo yun dapat ikabahala kasi pinagbigyan mo lang naman yung parte ng sarili mo na pilit mong itinatago Pero mali pa rin yun. So tama nga ako. Yun nga ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan. Hindi lang dahil dun. Kung hindi lang dahil doon, ano pa? Sabihin mo sa akin para maayos natin to. Ang pangit kasi nung iniiwasan mo ko na para bang napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Sabihin mo kung anong problema para mapag-usapan natin, Jess Tony. Hindi mo ako naiintindihan Kung sa'yo parang wala lang yun nangyari, sa akin hindi. Akala mo ba pagkatapos ng nangyari sa atin, ganun-ganun na lang yun? Hindi ko naman sinasabing wala lang yung nangyari. Pero pwede naman nating harapin to ng maayos, di ba? Hindi yung bigla-bigla ka na lang hindi namamansin. Tao lang naman tayo, nagkakamali. Tao lang tayo. Ang dali lang sabihin pero wala ka kasi sa sitwasyon ko kaya ganyan ka umasta. Just Tony, naiintindihan Hindi naman mo ako naiintindihan. Benjo, buong buhay ko, pilit kong binuo yung perpektong Gestoni para lang walang masabing masama sa akin yung ibang tao. Hanggat maaari, ayoko ng iskandalo. Wala namang nakakaalam sa nangyari Huwag kang mag-alala, sa pagitan lang nating dalawa yun. At kung nangangamba kang malaman ng ibang tao yung sikreto mo, makakahinga ka na. Dahil ligtas sa akin ang totoong pagkatao mo. Ay, bakit ba kasi ako pinanganak na bakla Huwag mong sabihin niya na para bang isinumpa ka ng mundo. Ano Ganun ba? naman talaga ang tingin sa amin ng mga tao Sumpa na kailangang ayusin, kailangang pigilan. Hindi, Jess Tony, nagbabago na ang mundo. Marami ng tao ngayon ang mas malawak ang pangunawa. Ang hirap. Sobrang hirap. Nandito lang naman ako Handa akong makinig. Handa akong maging sandalan mo kapag nabibigatan ka na. Kung wala kang tiwala sa ibang tao, ibahin mo ako. Mapagkakatiwalaan mo ako. Huwag kang matakot, Nandito lang ako. Pasensya ka na. Inunahan lang ako ng takot, Benjo. Ayoko lang kasing masira ang pangalan ko dahil lang sa pagiging bakla ko. Oo, naiintindihan ko. Pero ito ang tandaan mo, Jess Tony. Hindi ikakasira ng pangalan mo ang pagtanggap mo sa totoo mong pagkatao. Sana balang araw, matutunan mo ring mahalin ang sarili mo. Nakahinga ako nang sinabihan ako ni Benjo na ligtas ang sekreto ko sa kanya. Kahit papaano ay tinupad naman niya ang pangako niyang yon sa akin, Papa Dudut. Ang lihim tungkol sa totoo kong sexualidad ay nanatiling lihim. Papa Dudut, mabilis din kaming bumalik sa dati ni Benjo. Pero sa pagkakataong yon ay mas open na ako sa kanya dahil wala na akong tinatago. Ang mas nakakagalak pa ay tanggap niya ako at kailanman ay hindi niya pinaramdam sa akin na may mali sa pagiging bading ko. Simula noon ay mas naging malapit pa kami ni Benjo sa isa't isa. Tuwing kasama ko siya ay nagagawa ko ang lahat ng gusto ko nang hindi nag-overthink.
kung makakasira ba ito sa reputasyon ko. Dahil para kay Benjo ay normal lang ako kahit na ako ay may pusong mamon. Hanggang sa hindi nagtagal, hindi ko namamalayan, ay unti-unti na pala akong nagkakaroon ng pagtingin sa kaibigan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi sinasadya at hindi ko inaasahan na magkakagusto ako kay Benjo. Para bang bigla ko na lamang napagtanto na may puwang na sa puso ko si Benjo dahil na rin sa katotohanang siya lang ang bukod tanging nakakakita at nakakaalam ng totoo kong pagkatao at minahal niya ang pagkatao kong yon. Papadudot, alam ko na mali dahil meron na akong asawa. Pero ng mga panahong yon kasi ay natukso akong sundin ang itinitibok ng puso ko. Nagkaroon kami ng relasyon ni Benjo, doon na nagsimula ang dalawang mundo ko, Papadudot. Ang mundo ko sa probinsya bilang isang lalaki at ang mundo ko sa Maynila bilang isang may pusong babae. Tumagal ang lihim na relasyon namin ni Benjo ng 2 taon nang walang nakakahuli sa amin. Sa katunayan ng mga panahong yon ay magkasama na kami sa isang apartment. Hindi ko ikakaila na masaya ako ng mga panahong magkasama po kami ni Benjo. Pero ang kasiyahang yon ay nagkaroon ng hangganan dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Tony, salamat sa Diyos nagising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba? Hindi ba masakit yung ulo mo? Anong nangyari? Naaksidente tayo. Biglang may tumawid tapos nawalan ako ng kontrol sa motor. Sumemplang tayo. Napunta ka sa kabilang linya tapos nagulungan ka ng truck. Tony, sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto yung... Benjo, may sugat ka sa mukha. Wala to, galos lang to. Huwag mo akong alalaanin. Hindi ka ba nasaktan? Hindi. Nalapatan na ng first aid tong mga galos ko sa katawan. Ikaw ang pinag-aalala ko, Tony. Yung paa mo. Nakausap ko yung doktor. Ang sabi sa akin. Sandali. Hindi ko maigalaw yung kaliwang paa ko. Tony, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo ha. Pero kinailangan putulin ng doktor yung paa mo. Ha? Bakit? Bakit nila ginawa yun? Matindi yung pinsalang nangyari sa paa mo. Hindi na kayang isalba. Hindi ito maaari. Benjo, hindi pwede. Sorry, Tony. Kasalanan ko ang lahat ng to. Alam na ba ito ng asawa ko? Hindi pa. Gusto mo ba siyang makausap para sabihin ang nangyari? Oo, sana. Nasaan yung cellphone ko? Sandali lang. Kukunin ko. Dahil sa mga nangyari sa akin ay nagdesisyon kami ng asawa kong umuwi na lamang sa probinsya. Hindi na nga ako nakapagpaalam kay Benjo ng maayos dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang nangyaring aksidente sa akin ang nagpagising sa akin sa katotohanan. Naisip ko na baka yun na siguro ang karma ko sa panlolokong ginawa ko kay Sarah. Kaya sa huli ako na mismo ang nagpasyang kalimutan na ang nararamdaman ko para kay Benjo. At ituon na lamang ang atensyon ko sa asawa at anak ko. Papadudot, mahirap maging baldado. Pero wala akong choice noon kundi ang tanggapin na lamang ang naging kapalaran ko.
Mahirap man pero sa tulong ng aking asawa ay unti-unti ko ring natanggap ang bago kong buhay makalipas ang ilang buwan. Akala ko noon, ang nangyaring aksidente at pagkawala ng isa kong paa ang pinakamadramang nangyari sa buhay ko. Pero hindi ko inaasahan na meron pa rin palang naghihintay na ibang plot twist sa buhay ko. May relasyon kayo, di ba? Ano? Anong pinagsasabi mo? Bakit naman kami magkakaroon ng relasyon ni Benjo? Just Tony. Alam ko na, hindi mo na kailangang itago. Noon pa man ramdam ko na may tinatago ka. Hindi naman ako ipinanganak kahapon. Simula pa lang may hinala na ako. Kung ganun, bakit mo ko pinakasalan kung ganun pala ang tingin mo sa akin? Kasi mahal kita. At alam ko naman na minahal mo rin ako eh. Pero sa paglipas ng panahon, lalabas at lalabas din ang totoo. At hindi natin mapipigilan ang bagay na yon. Sarah. Kahit ganon, nagpapasalamat pa rin naman ako na kahit papano naglaan ka ng puwang sa puso mo para sa akin. Para sa amin ng mga anak mo. Paano mo nalaman? Na may relasyon kayo ni Benjo? Nagpunta ako sa apartment nyo nung naaksidente ka. Kukuha lang dapat ako ng damit na isusuot mo. Hindi ako nag-usisa dahil hindi ko naman pinaghinalaan yung pagsasama niyong dalawa. Pero yung katotohanan na mismo ang nagpresentang magpakita. Nalaman mo dahil lang nagpunta ka sa apartment namin? Oo. Iisang kama lang ang ginagamit niyong dalawa. Napansin ko na tig-isa kayo ng bedside table na ginagamit. Ikaw sa bandang kanan, di ba? Kasi nandun yung mga gamit mo. Sa kabila naman yung kay Benjo. Pero hindi ibig sabihin Nagkalat din ang mga picture niyo sa apartment. May picture kayong dalawa sa kwarto, sa sala, pati na rin sa wallet mo. Kasama ng picture namin ng mga anak mo. Hindi mo ilalagay doon ang picture ni Benjo kung kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Pero Magkahalo din ang mga damit niyo. Sa banyo, iisa lang din ang mga gamit niyo na para bang sanay na kayong pagsaluhan kung ano ang meron kayo. Sarah, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginustong lokohin ka. Alam ko, Just Tony. Ramdam ko yun. Hindi mo ginustong manakit at hindi mo rin ginustong humantong tayo rito. Pero wala tayong magagawa kung yun talaga ang gusto ng puso mo. Natakot lang ako. Natakot akong aminin kahit sa sarili ko. At naiintindihan ko yun. Hindi madaling tanggapin ang isang katotohanang matagal mong tinakbuhan. Mahal kita, Sarah. Mahal kita. Totoo yun. Alam ko. Hindi ko kailanman kinwestiyon ang pagmamahal mo sa akin. Pero may mga anyo ang pag-ibig na kahit totoo, hindi sapat para manatili. Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit. Pero hindi ko rin itatago yung sakit na nararamdaman ko. Pero kahit ganun, ayokong pilitin ng isang pag-ibig na hindi nabuo. Anong ibig mo sabihin? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Nakakawala na kita, Just Tony. Alam natin pareho na hindi na tayo masaya sa relasyong to. Hindi na natin kailangang pahabain pa yung paghihirap nating dalawa. Pero Sarah... Just Tony, karapatan mong mahalin ang totoong taong itinitibok ng puso mo. At hindi ako yun. Ganon din na karapatan kong makahanap ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo.
Kailangan na nating palayain ang isa't isa para mahanap na natin ang tunay na kaligayahan. Papadudot masakit man ay naghiwalay kami ni Sarah sa isang maayos na paraan ng walang sakitan at masasamang salita. Pareho naming pinalaya ang isa't isa mula sa isang huwad na pag-ibig na nabuo dahil lang sa kagustuhan kong itago ang aking sekreto. Pero ngayong nabunyag na ang lahat ay wala na akong kailangan pang itago't ikahiya. Buong puso kong niyakap ang pagkatao ko kahit na alam kong hindi lahat ng tao sa paligid ko ay matatanggap ang totoong ako. Ang mahalaga na lamang para sa akin ngayon ay ang sarili kong kaligayahan at ang aking kalayaan. Pagkatapos ng nangyaring hiwalayan ay muli kong kinontak si Benjo. Nagpasa siyang lumipat sa Pangasinan para makasama ako. Sa ngayon ay siya na ang nag-aalaga sa akin, patunay na kahit na hindi na ako kompleto at perpekto ay may isang tao pa ring handang manatili at magmahal sa akin ng buo. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Just Tony. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.